Parang ang dilim ng paningin ko. May bagyo ba? Ang mga Pilipino, hindi kaya ng bagyo. Amen. Ang ibang church ay nag-cancel na ng kanilang gawain. Online na lang. Kaya dito yung aking mga anak. Pero ang mga Pilipino, walang online. Actually, natutuwa pa nga tayo kung may bagyo. Yung mga sampan dito, masaya dahil double pay. Praise God. May extra, extra income. Now, today, this morning, we will be studying the book of Timothy. So, ang ating theme for the month is competing with purpose. Yan yung tema natin. But before that, tayo muna tumayo at ating basahin ang declaration. God's words, He empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. To ascend so I may be complete and equipped for every good work to serve men and to glorify God. Now, buksan natin yung mga Bible natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Yan. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Ang ating tema for this month is from verse 7 to 8. Pero inatras ko siya konti para mabasa natin yung final word ni Apostle Paul para sa kanyang tinuturing na anak na si Timothy. Now, pwede mo natin basahin na sabay-sabay tayo tumayo ulit. Ayan, sabay-sabay. Verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also all who have loved His company. Father God, thank you again, Lord God, for your word. Lord, salamat, Lord God, na binibigyan mo ulit kami, Lord God, ng privilege, Lord God, na makapakinig ng mga salita. Lord, your word is a healing for us, Lord God. At ang maging tunay nga, Lord God, na isang kagalingan sa amin, Lord God, ang iyong mga salita. Salamat, Ama, sa lahat-lahat na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God. All this we pray, in Jesus' name, Amen. Now, kung pag-aaralan natin, yung 2 Timothy is the last episode. Ito yung huling sinulat ni Apostle Paul para sa kanyang tinitrain na nagngangalang Timothy. Now, if you study it deeply, you will feel the sadness. Mararamdaman mo yung kalungkutan. Yung panahon na andun ka na sa dulo. Andun ka na sa silid. Because if we study the context of these verses, when Paul is writing this epistle, he is in the prison. Now, base sa pagsusulat niya, sinabi niya na marahil ito na yung kanyang huling sulat. Ito na yung kanyang huling sulat. At sabi niya, hindi na siya makakaligtas dito. Talagang ito na yung kanyang nalalapit na kamatay. He will be healed. But the Bible does not discuss how Apostle Paul was, paano siya namatay. But in these words,
pinakita yung kanyang kalungkutan. Pinakita yung kanyang pagpupursige dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Now, kung babalikan natin, paano ba yung conversion ni Apostle Paul? Kasi, makikita natin dyan na wala siyang regrets. Usually, ang mga regrets na nangyayari sa buhay natin ay nagaganap doon sa huli. Hindi yung nagaganap sa unahan. Now, regrets are based on the decisions that we made, on the choices that we choose. Yung mga bagay na ginawa natin, yun yung nagiging, lalo na kung nagawa nating mali, yun yung dahilan ng ating mga regrets sa buhay. Pero si Apostle Paul, sa kanyang huling hininga, wala siyang regrets. Ano ba yung desisyon na ginawa ni Apostle Paul sa kanyang buhay? Balikan natin kaunti, pupunta tayo sa Book of Acts. Today I will be teaching, medyo more on teaching tayo. Balik tayo sa Book of Acts. Now, in these particular verses, Stephen is the first martyr of the church. Siya yung unang taong pinatay. Now, in the previous chapter, nakasulat dyan yung one of the best sermon o preaching na ginawa ni Stephen. Now, because of that, sabi dyan, when the members of the Sanhedrin heard this, so when he was preaching, full of the Holy Spirit, the Sanhedrin were furious and dashed their teeth at him. Kahit nagalit sa kanya. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Kung makikita natin, ang Panginoong Hesus umakyat sa langit and he was sitting at the right hand of God. But in this particular verses, sabi doon, Jesus stand. Sobrang na-appreciate siguro ni Jesus yung preaching ni Stephen. Sa kabila ng pagbabadya ng kanyang kamatayan, talagang pinursu niya pa rin, nagpursige pa rin siya sa pag-deliver ng sermon, yung preaching. Now, continue. Sabi diyan, and they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Now, alam natin that the previous name o dating pangalan ni Apostle Paul is Saul. And Saul approved of their killing. That is one decision that Apostle Paul made before he was converted. He was a murderer. Isang mamamatay lang. But he wrote sinulat niya yung napakagandang sulat na ngayon ay inaaral natin. The epistles from a murderer. And Saul approved of their killing. Continue tayo, kapatid. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Nung pinagbabato si Stephen, at bago siya mamatay, pinanalangin niya ang mga tao sa paligid niya na in-stone siya to death. Kasama doon si Saul.
There is always someone who prayed for us. Yung pag-convert natin, yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, ito ay bunga ng someone na nanalangin para sa atin. Amen. Sabi diyan, Lord, do not hold this sin against you. Kaya mo. Sobra kang sinaktan, halos mamatay ka na. Pero sinabi mo pa rin, do not hold this sin against them. Okay lang yan. Lord, okay lang. Sinaktan ako, okay lang. Ang laki-laki ng ginawa sa akin. I was in pain for how many years? Okay lang. Do not hold this sin against them. That is what the first martyr of the church said and prayed to God. At sino yung nag-benefit ng prayer niya? One of the beneficiaries of the prayer ay yung nagpahintulot ng kanyang kamatayan. I believe that in the final moments of Apostle Paul's life, nire-recall niya yung mga bagay na inaalala niya yung mga bagay na na-continue tayo kapatid. Now, ano bang ginawa niya Apostle Paul? On that day, a great persecutions broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. God remembered Stephen and more deeply for him, but Saul began to destroy the church. After niyang pinapatay o pinutulong patayin si Stephen, he began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. This is the decision that Apostle Paul made before he was transformed and before he was converted into being a Christian, a follower of Jesus. Now, if you are going to recall now, I want you to examine yourself this morning. What are the decisions, the choices that you made before na masasabi mo meron kang regrets? Alalahanin natin. Try to recall. Meron kang regrets. Because these are worse things. Minsan sasabihin natin sa mga sarili natin, may worse pa ba sa ginawa ko? May worse pa ba sa ginagawa ko? Meron pa. Meron pa. Marami tayo nakagawa ng sobrang laking kasalanan sa paningin natin, sa isip natin, sa paningin ng iba. But there is someone worse than us and became one of the greatest apostles. May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo. Amen. Amen. Kapatid, pagdito tayo. Now, now, punta tayo doon sa ating main verse. Yun yung background ng unang desisyon ni Apostle Paul. Now, ano naman yung kanyang next decision na ginawa? Kung titignan natin sa Book of Acts, nung siya ay naglalakad sa Damascus, alam natin, di ba, famous na istorya, anong nangyari? Merong light, nag-struck sa kanya, tapos sa kanya siya ay nangabayo, siya ay natumba, at anong nangyari? Nakita niya ang Panginoon Jesus. Sabi sa Acts chapter 9, alam ko kung meron dyan, dito lang sa akin. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciple of the Lord, went to the high priest. Pumunta siya sa high priest kasi manghingi siya ng, kumbaga, pagtulot na mas maghasik pa ng lagim. And asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found
whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Why are you persecuting me? Ano kaya naramdaman ni Paul? When you hear this voice in your heart, na parang kinunbig ka doon sa mga previous na ginawa mong masasama, sa mga previous na ginawa nating masasakit, ano kaya yung naramdaman ni Apostle Paul? Why are you persecuting me? Usually, kung ikaw ay may pride, ano yung response mo? You will respond it with pride. You will complain. You will argue. Amen. But obserbahan natin kung anong ginawa ni God. Very carefully, let's study this one. Sabi doon, and he said, sabi ni Saul, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Ang ginawa ni God, my life, and then he fell to the ground. Pag ikaw ng kabayo, at ikaw bumagsak sa lupa, sigurado hindi ka makatayo. Hindi binigyan ng chance ni God si Apostle Paul o si Saul na magkaroon ng kaunting pride. Kasi minsan pag tayo nakatayo at mataas pa yung tingin natin sa mga sarili natin, it is open. Mas madalas sa mga buhay natin to take pride. Amen. Pero hindi siya binigyan ng chance. He fell to the ground. And then what happened? The Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by hand and brought him into Damascus. And he was there 3 days without sight, and then neither eat nor drank. Ano pang ginawa ni Lord? Binulat. Wala talaga siyang chance. What if sa mga buhay natin, yun yung ginawa ng Lord sa atin? Sometimes when God is calling us for a purpose, He will be intentional with you. Intentional siya sa iyo. Hindi kanya bibigyan ng chance to complain, hindi kanya bibigyan ng chance na magkaroon ng pride sa buhay mo, because He will be intentional for you, because He has a purpose for you. Alam niyo ba yung mga purpose niya sa mga buhay niyo? Alam ba natin yung mga purpose natin sa ating buhay? We should know, dapat alam natin kung ano yung purpose natin sa ating mga buhay. Kapag kung hindi mo alam ang purpose mo sa buhay mo ngayon, God is calling. Saul, why are you persecuting? Why are you keeping hiding to me? Bakit pilit kang lumalayo? Bakit ayaw mong lumapit? Tinatawag kita, bakit pilit kang umaatras? Sinasabi ko sa iyo, lumapit ka. Sinasabi ko sa iyo, mag-ministry ka. Sinasabi ko sa iyo, mag-serve ka. Bakit pilit mong lumalayo? Saul, why are you persecuting? Ang maganda mga kapatid, si God, hindi siya namimilit. Hindi siya namimilit. Minsan, hayaan ka niya to choose the choices that you want sa mga buhay niyo.
Hayakan. For you to realize something. But before you realize, you will be full of regrets. Bago mo ma-realize yung mga bagay sa buhay mo, you will be full of regrets. Why? Because you did not follow, we did not follow the calling of the Lord for us. Sobrang tindi ng ginawa ni Apostle Paul, mamamatay tao, ang dami niyang pinatay, halos ginulo niya, hinabol niya. But God was intentional to you. I pray today that upon hearing this word, Saul, Saul, why are you persecuting me? I pray that God is calling to you today. That God is personal to you today. That God is intimate to you today. That God is intentional to you today. Kapatid, meron kang purpose. You have a purpose. And God will orchestrate this purpose in your life to be fulfilled. Wala kang choice. Wala kang choice. The only thing that you can do is to follow. Amen. That is what happened. Now, ano nangyari after? Alam natin that Saul was dinala siya kay Ananias. Now, si God naman, si Ananias, sinabihan, puntahan mo si Saul. After 3 days, na ano yung mata niya. Then, after that, matapos bumuka yung mata niya, immediately, sabi sa Bible, God, immediately, nung nabuksan yung mga mata niya, immediately, Paul preached. Pwede pala mangyari sa mga buhay natin. Pag si God intentional sa'yo, immediately, you will be used by God. Gusto niyo makita, gusto niyo maramdaman sa mga buhay natin that God will be intentional for you? Very maging handa ka. Because immediately God will use you. Now, tatanungin mo, Brother Nestor, saan ako pwedeng gamitin? Gusto ko doon agad sa pulpit. Gusto ko worship leader agad ako. Gusto ko instrumentalist agad ako. It's good. If that's what you feel, maganda yun. But, are you ready? Remember, Apostle Paul is one of the best of the best. Sa Sanhedrin, isa siya sa pinaka-the best. Kabisado niya yung law. And before noon, wala pa namang New Testament. The way they teach is they use the Old Testament. And kinukuha nila ang Panginoong Jesus doon sa Old Testament at hindi preach. Now, Saul is already an expert. So he was ready. Now, if you examine your life, are you ready? Are you ready? Kaya sabi, maging handa ka. Tapos, merong panahon o in a appropriate time, in God's time, you will be used by God. Saan? Saan mo pwedeng gamitin? Paglilinis mo. Pagluluto. Si Sasi, yung purpose niya is mag-ushering. Amen. Nung una akong dumating sa church, I'm very proud kay Sasi. Siya yung unang sumalubong sa akin. Of all the people in this church, si Sasi yung unang sumalubong. Nakaka-proud. Now, if you want to know what is your purpose,
Examine yourself kung ano yung kaya mong ibigay. And you know what? Pag ginawa mo yun, God will use you more and more and more. Amen. Wala kang boses, magaling ka sumayaw. Stumble ka. Hindi ka magaling sumayaw, may boses ka. Dito. Magaling ka mag-teach. Hindi ka parang makatayo. Mag-lead ka ng Bible study. We have the purpose. Meron tayong mga purpose at meron tayong kayang ibigay. Amen. Kahit gaano makaliit, meron at meron kang kayang ibigay. Pag naintindihan natin yun sa mga buhay natin, God will nurture you, uhugin ka ng Diyos, at gagamitin ka niya for His glory. Yun yung ginawa niya kay Apostle Paul. Kasi kung si Apostle Paul pipitsugin lang, ano siya gagamitin ng Lord? He became one of the best apostles. Kasi hindi siya pipitsugin. His first purpose is ipaglaban yung mali. But God used him for good. Minsan ganun pala ang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Minsan yung unang purpose natin o yung unang mga nagawa natin, akala natin wala nang dahilan. Yung mga maling ginawa natin, akala natin wala nang mababago. Yung mga pagkakamali natin, akala natin wala nang mangyayari. But if you listen to the story of Apostle Paul, yung lahat ng maling ginawa niya, God turned it into something good for His ministry. Pwede ba rin? Kahit gano'n pala tayong kasama sa mga oras na ito, meron pa rin tayong chance. Amen. We have this chance. Now, ito yung naging buhay ni Paul before siya maging Kristiyano. Nung naging Kristiyano siya, meron siyang hinubog na tao. Meron siyang tinatawag na prodigy. Prodigy. Ano bang pagbasa dyan? And his name is Timothy. At dito, sa 2 Timothy, sumulat si Apostle Paul in the last minute, the last hour of his life. Imagine someone na alam niya na mamamatay na siya, giving his last willing testament. Siguro naranasan natin mamatayan ng mga mahal sa buhay. Ang problema sa atin minsan, di ba, lalo na pagdating sa mga lupa-lupa, na bigla ko lang naalala, yung mga magulang natin na mayayaman. Sino dito ang mayayaman yung mga magulang? Hindi kami yun. Alam niyo yung problema, wala silang ginawang last willing testament, kaya tuloy yung mga anak nila ang nangyari. Sila yung nagpapatayan. Di ba? Bigla ko lang naisip. So, importante pala yung gumawa tayo ng last willing testament. Kaya, kung tayo mayaman, katulad ni sino pang mayaman dito, i-ready mo na yung last willing testament mo. Para wala kang regrets. Mahirap kung andun ka sa langit, tinitingnan mo yung mga anak mo, nagpapatayan. Dahil sa? Hindi dahil sa lupa. Hindi ka nagsulat ng last living testament mo. Mahalaga pala. Kaya pala si Apostle Paul, mayroon din siya. Yung huling sulat niya kay Timothy na tinuturing niya pinakamamahal na anak. Ano bang ginawa niya kay Timothy? I-challenge Timothy. Sino ang kilala kay Timothy? Batang-bata si Timothy. I-challenge Timothy. Ano ba yung mga challenges ni Paul kay Timothy? Sabi, he caused him to reject any temptation to be ashamed of the good news about Jesus or of Paul, who is suffering in prison for announcing the good news. The reason Paul needs to emphasize this is the negative stigma that gained by his frequent time in prison. So ang nangyayari,
dahil si Apostle Paul laging nakukulong, parang nagkakaroon ng stigma. Kung ikaw laging nakukulong at ikaw ay isang pastor, ano mararamdaman ng mga tao sa paligid mo? Pastor ba talaga ito? There is only someone who will question your credibility. At dahil doon, may mga tao na kinahiya siya. When Jesus pinako sa cross, sino ang unang-unang mga nahiya sa kanya? 11 of his disciples ran away, hide themselves. Sino na nandun? Sino na nandun? Si John. Hindi siya kung saan-saan. Si John, andun sa paanan ng Panginoong Jesus. Nakakatuwa, no? Because there is always someone na maninindigan sa'yo. Itakwil ka man ang lahat, saktan ka man ang lahat, i-persecute ka man ang lahat, meron at meron isang maninindigan para sa'yo. Amen. Gusto niyo mayroon ganong maninindigan para sa inyo? Mga girls? Ang hina ng amen natin. Para wala kayong tiwala sa mga boys. Mga boys, pala kayo? Kaya niyo bang manindigan? Lalong hindi na kaya. So lahat ng maraming mga tagasunod ni Paul began to be ashamed. Pero sabi niya kay Timothy, Timothy, huwag mo akong kahiya. Huwag mo akong kahiya. Katulad ng hindi ko pagkahiya sa Panginoong Jesus, huwag mo akong kahiya. That is the first challenge. Now, it made many of Paul's co-workers doubt his calling as an apostle. Marami na nag-doubt. Ikaw ba naman isang nagsigasig sa pag-preach, pagtuturo, pero laging nasa kulungan? Talagang meron at meron magda-doubt. Now, sabi ni Apostle Paul, he asked Timothy to reject any fear of shame and come to see him. Gusto ni Apostle Paul na makita yung kanyang protege. Si Timothy, tinuturo niya ang anak. Ang problema, kasi hindi yun nangyari. Hindi na nakapunta si Timothy o hindi niya nanabutan na buhay. Si Paul. But, may mga reminder si Paul kay Timothy. He reminds Timothy that Jesus' grace is a source of power. Yung biyaya ng Diyos, yung grace ni God, is a source of power. Kung ikaw mahina, the grace of God is a source of power for you, which is really important sa mga buhay natin. Kung wala tayong mapuntahan, saan tayo pupunta? Kung lahat kinahiya ka, kung lahat itinakwil ka, kanino ka pupunta? Ano ang gusto mong makuha? Ang sarap matanggap ng grace ni God. Because yung grace ni God, hindi manghingi sa iyo ng kapatid. Ang grace ni God, ibibigay niya sa iyo as a gift, at wala yung kapatid. Pag tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Panginoon, tanggapin mo nang walang kapalit. At pag tinanggap mo yun, it will become power. Bakit power? Kasi pag alam mo sa buhay mo na yung grace ni God, si God mismo tinanggap ka, kaya mong harapin yung mundo because the King of Kings, the Lords of Lords, accepted you. Tinanggap ka. Although hindi mawala pa rin yung shame, andyan pa rin yun, but alam mo na ang Diyos tinanggap ka. Amen. Now, kung titingnan natin, ginamit din na example ni Apostle Paul yung buhay ng isang sundalo.
like a soldier. Sabi niya kay Timothy, you should live like a soldier. Nagigawin mo ang lahat for your commander-in-chief. Kung ano yung command na binigay sa'yo, gagawin mo. Ganun dapat ka mamuhay bilang Kristyano. As a soldier, ginamit din doon that he must live like an athlete. Maging, ano bang Tagalog na athlete? Ano ba? Manlalaro. Athlete. Ano bang ginagawa ng athlete? You will continue to train yourself. Araw-gabi, nasa isip ka. Gagawin mo ang lahat. You will train yourself for a purpose. Kung ikaw lalaban at hindi mo trainin yung sarili mo, ano mangyayari mo? Expect that you will lose. Kung hindi mo trainin yung sarili mo, you cannot expect to win. Amen. So ganun ang ginawa ni Apostol. Sabi niya, mamuhay ka na parang sundalo, mamuhay ka na parang athlete, at mamuhay ka na parang farmer. Ano ba ginagawa ng farmer? Magtatanim, ilalagay yung buto, at anong gagawin? Mag-aabang. Siguro, nurture mo, gagawin mo ng pataba, but at the end of the day, you will still expect the harvest. At para magawa mo yun, you should have faith. Mayroon kang tiwala na ang Diyos, i-bless ka ng more than enough na harvest. Amen. Kaya yung mga farmer, mga faithful yun. Sa araw-araw na ginawa nila sa kanilang buhay, they have always practiced their faith to God. Amen. So ano yung una? Maging soldier. Pangalawa, maging athlete. Pangatlo, laksan yung busos nyo kasi maganda yung panahon, nasarap matulog. Kung humikap kayo, okay, maano sa akin na okay lang. Tanggap ko yun kasi talagang ang panahon niya ay sarap matulog. I accept. Don't worry. Yun yung inano ni Apostle Paul kay Timothy. He want Timothy to persevere. Now, punta tayo sa ating main text. Kapatid, balik na tayo doon sa ating Yan kapatid. Sabi dyan, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Ano ba ibig sabihin ng poured out as drink offering? Complete self-surrender, giving one's time, resources, and everything to God. Willing sacrifice, a joyful and voluntary offering of oneself for a greater purpose. Finality and dedication, like the drink offering marking the completion of a sacrifice, it signifies a life fully devoted to God. Yan yung definition ng poured out as a drink offering. Now, kung titingnan natin sa Philippians 2 verse 17, sabi doon, hindi ko na sinulat dyan, sabi niya Apostle Paul, yes, and if I am being poured out as drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Sabi doon, if I am being poured, sabi niya, if I am, kung gagawin niya ako offering. Pero diyan sinabi niya, for I am already being poured. So nung una ay pinaghahandaan niya maging sacrifice siya, pinaghahandaan niya maging offering siya, at yung final moment sa buhay niya, he was already being poured. Ganun pala yung maging mindset natin. We should always be ready. And we should always anticipate. Pero nakakatuwa kasi doon sa Philippians, sabi niya, I am glad and will rejoice with you. Kung gagamitin man ako as sacrifice, if I am being poured as drink offering, I will be rejoicing and I will be glad. Nakasama kayo. Dapat pala maging masaya tayo pag tayo nagsiserve.
masaya tayo pag nagsaserve tayo. Amen. Habang nagwawali si Sister Jing, dapat nakangiti siya. Habang namamalay si Sister Babs, dapat nakangiti siya. Habang nagkikisi si Brother Melvin del Santi ng dapat nakangiti siya. Habang si Brother Arthur nagagalit, dapat nakangiti siya. Paano nangyari yun? Amen. You should be glad serving the Lord. Why? Because sabi dyan, for pagdating sa huli ng buhay mo, sasabihin mo, babalikan mo yun, for I am already being poured out as a drink offering. Why? Because you are already completing your self-surrender. Ginawa mo ang lahat. Sinuko mo ang lahat. Na wala akong regrets. I have no regrets. Because I did everything. Alam ko na ginamit ang buhay ko ng Lord. Amen. Bakit hindi kayo nakikita? We should be happy. We should be glad. We should be joyful. Now, next kapatid. Sabi dyan, sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the fight. The faith. I fighting the good fight. Sabi dyan, to actively engaging in spiritual warfare against sin, temptation, and the devil. It's about choosing to pursue God's will daily, battling against negative influences, and striving for righteousness. This might involve resisting temptation, overcoming encouragement, and persevering through trials. Naranasan niyo na ba sa buhay niyo na pilit niyong pinaglaban ang alam niyong mali? Naranasan niyo? Hindi nakaka-proud. Sabi dyan, fighting the good fight. But some of us, bago tayo naging Kristiyano, we fight the bad fight. Pinaglaban natin yung alam natin mali. At kung hindi pa tayo Kristiyano, usually, we are proud. Amen. Proud tayo. Na-involve tayo sa isang bagay na alam natin mali, but we fight for it. Kapatid, you are fighting the wrong fight of life. Alam ko, sa mga oras na to, that we already become a Christian, we will not fight. Hindi na natin ipaglalaban yung mga wrong fight sa buhay natin. Amen. 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 We fight a good fight. Para wala tayong regrets. Ang title pala ng message for today is No Regrets. Amen. Sabi dyan, finishing the race, completing the Christian life with perseverance and dedication, not giving up when faced with challenges. It emphasizes endurance and continuing the journey of faith until the end, even when faced with difficulties. This could involve staying committed to one's calling, fulfilling ministry, responsibilities, and remaining steadfast in faith until the very end. Ano ba yung nangyari kay Apostle Paul? Ano ba yung mga nangyari kay Apostle Paul? Si Apostle Paul na, nung siya nasa ship siya, ano nangyari sa kanya? Na ship Rick. Sumagot kayo kasi parang wala yung kanto. Sabi ko nga, di ba? When I'm teaching, I want really to be an interactive teacher. Na shipwreck. Yun. Minsan, maraming ship sa buhay natin na rin. Friendship, relationship, ano pang mga ship sa buhay natin? Maraming sisira. Minsan, naging black sheep tayo. Maraming mga sheep sa buhay natin na sisira. Why? Because we fight the wrong fight of life. At if you will not
nag-persevere. So, nung nasa ship siya, ano nangyari? Na-ship? Nung siya mayroong mga tinubuan siya ng anong nangyari? Sabi niya kay God, Lord, I paid to you 3 times. Ano sabi ni God? Hindi siya dininig ni God. Sabi niya, in your weakness, you will be strong. Now, ano pang nangyari kay Apostle Paul? Nung pumunta siya sa Romans, sa Rome, hindi siya pumunta sa Romans, pumunta siya sa Rome. Nung pumunta siya sa Rome, ano nangyari? He was in prison how many times? A lot of times. Maliban pa doon yung mga spiritual battle. Sabi nga niya, di ba, kung maalala natin, mayroon akong gustong gawin, hindi ko magawa, at yung mga hindi ko gustong gawin, yun yung nagagawa ko. Nalabasa niyo yan. Try to think of it. Ano kaya yun? He was struggling spiritually, physically. Try to imagine. Ano kaya yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa, hindi niya gustong gawin na gagawin? That is a battle. But, hindi siya sumuko. He continued to fight. Now, finishing the race, kung titignan natin, pag pinag-usapan natin yung race, it's not about winning. Our race as a Christian, or the Christian life, the race in a Christian life is not about winning. It's about finishing the race. Now, there are kinds of race. Mayroong marathon, mayroon namang maiksian lang. Now, kung maiksian lang yung laban, if the race is a short race, yung 100 meter dash, 200 meter dash, then mayroong 5,000 meters marathon. Ano yung kaibahan doon sa mga bagay na yun? Pag yung race mo short, anong nangyayari? Anong matututunan natin? Kailangan, kung yung race mo maiksi lang, anong kailangan natin? Kailangan natin speed. Ano ba? So examine yourself. Kung gusto mo yung race mo maiksi, you should pour more time, more effort, para dyan sa race na yan, magamit ka nila. Ano yung purpose mo sa buhay? Kailangan mo i-examine yung sarili. Kung gusto mo yung race, para mapulfill mo yung purpose mo, ay maiksi lang, you should put more effort. Now, paano naman kung marathon? Yung okay lang pumunta ako ng church, uupo, makikinig ng preaching, and one day in life, siguro gagamitin ako ni Lord. Marathon. But still, you need to persevere. Kasi kung isip mo marathon, kailangan mo patuloy. You should continue. Hindi mo matatapos yung marathon kung ikaw mag-quit. Huwag ka mag-quit. At the end of the day, you will be still magagamit ka pa rin ng Lord. Sino dito ang gusto ng magamit agad ng Lord? Taas kamay. Sino dito ang gusto magamit agad ng Lord? Taas kamay. Si Sister Sandy lang nagtaas ng kamay. Sabi, Kuya, ginagamit na kami. Naintindihan ko kaya hindi pinagtaas ng kamay. Next, kapatid. Keeping the faith. Ito yung sa verse 7. This emphasizes remaining true to one's beliefs and holding firmly to the teachings of the Christian faith. It means guarding against false teachings and remaining faithful to the gospel, even when others fall away or compromise. This could involve staying grounded in Scripture, resisting temptation to compromise one's belief, and encouraging others to remain faithful as well. Now, meron tayong laban din pagdating sa faith.
faith mo, kailangan alam mo yung pinapaniniwalaan. And you should remain true to one's belief and who will hold firmly to the teachings of the Christian faith. Kung ano yung tinuro sa atin, kailangan panghawakan natin yun. Yun yung pananampalataya natin. Kailangan natin paglaban kung ano yung pananampalataya natin. Why? Dahil mayroong mga tao na mayroon ding ibang pananampalataya. Narinig ko nga kanina, mayroon daw mayroon ding i-reach out ka. But because you are already told, tinuruan ka na, you should hold firmly doon sa kung ano yung tinuro sa'yo. That is faith. Yung pananalig mo, yung paniniwala mo. You need to guard against false teachings. Marami ngayon nagkalat ng mga false teachings. Sa social media, madami. Hindi lang sa social media. Minsan, mismo sa loob ng church. Lalo na sa labas ng church. So, anong gagawin natin? You should guard. Paano mo gagard? Ang sarili mo. You must be equipped. Amen. Kailangan equip tayo. Kailangan nagbabasa tayo ng Bible. How will you equip yourself? Mahabang paraan. But still, kailangan mong guard yung sarili mo. Kailangan grounded ka sa Scripture. Resisting temptation to compromise one's belief. Kasi maraming lalapit sa iyo at manghihingi ng compromise. Paano ba ang halimbawa ng compromising one's belief? Ang sabi ng Lord, He is a healer. Pero may cancer ka. Sabihin sa'yo ng kasama mo, akala ko ba yung Diyos mo healer? Tapos may stage 4 cancer ka. It's a compromise. Will you still believe that God is a healer when you have stage 4 cancer? Will you compromise your belief? Sabihin sa'yo, sabi ng God sa Bible, God is our provider. Pero lagi tayong sure. Lagi tayong fall short of the glory of God. Sabihin sa'yo ng mga, akala mo ba yung Diyos mo provider? Akala mo ba i-bless ka ng Diyos mo? Bakit yung kapitbahay mo mas malaki na yung bahay? Yung sa'yo kubo pa rin. Pareho naman kayong abroad. Amen. There is always someone who will compromise. Those are the questions of our Christianity. Now we should remember to be grounded in the Scripture. Sometimes in life, God will not meet all your prayers and supplications. Hindi niya ibibigay sa iyo. Inihiling mo kagalingan, inihiling mo partner in life, inihiling mo someone na ipaglalaban ka, minsan hindi niya yung ibibigay. Alam niyo bakit ayaw niya ibigay? Kasi gusto niya turuan yung puso maging matatag. Amen. Why? Because He had another purpose for your life. Everything that God, lahat ng gagawin ng Diyos sa buhay mo, o lahat ng pinapahintulutan ng Diyos sa buhay mo, there is always a purpose. Meron at meron laging purpose. Meron siyang design, naka-design sa iyo, na paggagamitan niya sa iyo for His glory. Kaya hanggat hindi ka pa dumarating doon sa huling hininga mo, lagi ka pa rin magtiwala na mayroong purpose sa iyo ang Diyos. Amen. Father Nestor, 40 na ako, 45 na ako. Hanggang ngayon, yung hinihingi ko, wala pa din. Mayroon siyang purpose sa iyo.
Kaya siguro hindi ka binibigyan dito sa Taiwan. Para ka pala doon sa Europe. Kaya hindi sa'yo binibigay dito sa Taiwan. Para ka pala doon sa Pilipinas. Amen. Parang marami nakarelate. Bakit pag dapat pala pag nagtuturo, ganito lang yung topic, no? Walang ganto. Amen. You should understand that everything that happened to your life, God already orchestrate these things because He had a purpose for us. Kaya huwag kang sumuko. Continue that. Fight the good fight. Complete the race. And you should keep the faith. Amen. Masaya ba? Last. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. His appearing. Kung babalikan natin, si Lord nag-appear kay, hindi appear nagpakita kay Saul. Yung unang ginawa sa kanya ng Lord, yun din yung huling simulat niya. Sabi niya, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. He's looking forward on the second coming of the Lord Jesus Christ. But even if we are looking forward to that, kailangan natin magtiwala na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, God will always and always there for you. Tumawag ka na sa Kanya. Tumawag ka na sa Kanya. Huwag kang sumuko. Tumawag ka sa Kanya. Because laging andyan lang siya para sa'yo. Kung babasahin pa natin doon sa last verses, sabi ni Apostol Paul, iniwan ako ng lahat ng mga kasama ko. Ang nanatili lang sa atin ay ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Wow! Kahit pala iniwan ka na ng lahat, continue to believe that the Lord Jesus Christ will never leave you, never forsake you, and He will always there for you. And the presence of God in your life is a testament na hindi pa siya tapusin. Hindi pa siya tapusin. Na meron pa siyang gagawin sa buhay mo. That He will going to fulfill His purpose for your life. Yun yung buhay ni Paul. Now, ano yung reward? Sabi niya, for me, the crown of righteousness. Victor's crown. The reward of righteousness. Paul anticipates that the crown of righteousness that awaits him and all who love the Lord's appearing. This crown is not earned by works, but is a gift from God for those who love, who have lived in faith and love. So meron tayong inaantay na reward. We have the eternal life, and there is also a reward. The eternal life ay hindi mawawala sa mga buhay natin. But because of your service, dahil sa iyong pagpapagal, dahil sa iyong pagtsatsaga, dahil sa iyong pagpupursige na magamit sa kanyang ministry, there is always a reward. And the Bible is talking about it always. Ano kaya yung reward ng Lord? Mayroon kang dalawang mansion doon sa langit. Kahit nasa langit ka na, may pride ka pa din. Hindi ka ba nagkompleto sa isa? No! There is something for you. Mayroong nakalaan sa iyong reward. And we should look forward to it. Ma-excite tayo. Ano kaya yun? Mahigi yung hindi natin alam. Parang mayroong excitement. What if si God ibibigay sa iyo yung reward habang nandito ka pa sa lupa?
na-excite lang. Yun eh. Kasi parang ang lungkot naman, nakatanggap ko yung reward, patay na ako. What if yung reward? Buhay ka pa. Wow! Na-excite ako. Hindi kayo na-excite? What if? Yes! That's why we have faith. We should believe that at the back of the mountain, there is provision. Amen. When Isaac and Abraham walked to the mountain para i-offer sa Isaac, ano naman yung nandun sa kabilang side? Yung ram. Yung alay. Nag-walk din pala, bakit? At nung sinabi ni Isaac, Ama, nasaan yung alay? Sabi ni Abraham, God will provide. Tapos yung ram, anong ginawa ng ram? Gumanon siya dun sa, nagpahuli siya. Hindi siya nahuli. Ano yung pahuli siya sadya? Ano yung matindi doon? Pinahuli lang niya yung kanya. So nga, why? Because he must be without blemish. Hindi siya dapat magkasugat-sugat for him to qualify as a offering. Amen. So kung hindi ka pumunta, hindi siya nag-obey, hindi niya matatanggap yung provision. That is how faith works. We should look always at the back of the mountain. Amen. And on that note, hindi natin alam kung anong nangyari kay Apostle Paul. Tapos yung huling mga na-request niya, sabi niya, Timothy, padala naman ng jacket ko. Kasi winter dito, sundan lang. Di ba? Ang sarap ng anak mo, utusan mo ng gano'n. Matapos niya bigyan ng mga challenges, mga mabibigat na pagtuturo, na challenge kung saan, ganyan, biglang pagdating sa huli. Pasuyo naman. Padala ng jacket ko. Nararamdaman niyo yung pagiging ama, pagiging magulang. Yung dalawang anak nandito, si Sassy. Ibig sabihin pala pag nakikisuyo yung ama, natuwa ka. Di ba? Kasi hindi natin alam kung yun na pala yung muling pakikisuyo. At pag hindi mo yung ginawa, you will have your regrets in life. It's time. Are you happy? Amen. At the same time, sad? Alam niyo yung masaya ka, at the same time, malungkot ka. Because, naalala ko sa buhay ko minsan, nag-serve ako sa Lord eh. And during that time, sobrang masaya ako. I am proud that I'm serving. Pero, sometimes we question, bakit ngayon, hindi na ako nagsiserve? Alam natin, during this time that we serve the Lord, these are the happiest moments of our life. Amen. Because you are serving the King of Kings and the Lord of Lords. You are not serving just someone. Pinagsisilbihan natin yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. The Alpha and Omega. The beginning and the end. I believe we are proud na nasa-serve tayo. But bakit dumadating yung mga panahon na parang nahinto yung pagsaserve natin? Kapatid, kung ikaw ang tao niya sa mga oras na ito, you still have a chance. Just continue. At alam natin na ang Diyos mayroong plano sa iyo. He will never stop. Hindi siya hinto. Naagutin ka para magamit ka muli. Amen. Lord, I thank you for the people in front of me. Lord, I thank you for their life, Lord God. Na hindi man sila, Lord God, maraming nagagamit sa iyong ministry, but still you are using them and their family, Lord.
Ginamit niyo sila, Lord God, sa kanilang mga pamilya, Lord God. Ginamit niyo sila, Lord God, sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, alam ko, Lord God, that our family is our first ministry, Lord God. Lord, I thank you that they are fighting a good fight, Lord God, para sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord. Lord, they continue to sacrifice in this place sa bansang ito, Lord God. Marahil sa loob ng maraming taon, hindi sila sumuko, Ama. Why? Because they want to serve their family. Lord, I pray, Lord God, that sa kabila ng pag-serve nila sa kanilang mga pamilya, Lord God, you will also use them, Lord God, in your ministry, Lord. Gamitin niyo sila, Lord God, sa iyong ministry, that you will use them mightily, Lord God, for the glory of your name. Salamat, Lord, sa kanilang buhay, sa patuloy na pagpapagal nila, sa patuloy na pagtsatsaga nila, sa hindi nila pagsuko sa laban ng buhay, Lord God, at maging sa lahat ng kapagurahan na meron sila, they continue to serve you in small ways, Lord God, sa iyong ministry, because you know that you love them. And because of your love for them, they are empowered to serve you more. Father, I thank you for these people, Lord God. Maraming salamat, Lord God. At alam namin, Lord God, that a reward is waiting for them. Lord, Ama, hindi kami susuko, Lord God. Palakasin niyo kami. Bigyan niyo kami ng more strength every day, Lord God. Na sa kabila ng lahat ng kapagkuran namin sa mga trabaho namin, ay hindi namin ipagkakait yung 1 oras, 2 oras na makapagsamba kami sa iyo, Ama. Because these are our privilege. At alam namin, Lord God, that at the end of our life, we have no regrets. Wala kaming regrets. Dahil binigay namin ang lahat para sa iyo. I thank you and I glorify you. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Now, today, meron tayong kumayos. So, sige. Tayo ay magpatuloy na tumayo siguro para sa ating komunyon. Now, mayroon tayong mga bisita. Praise God. Mga bisita ni yan. So, pwede natin i-distribute ng kapatid muna. Now, sabi sa Isaiah 53, verse 5, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. By his stripes we are healed. Mga kapatid, one of the purpose of communion is for healing. Healing. Why? Dahil marami sa atin naghahanap ng healing. Healing physical, healing spiritual, healing emotional. Ang sabi doon, by his stripes we are healed. The Bible itself declared na yung body ni Christ na binroke, na inalay niya para sa atin, ay magbibigay sa atin ng kagalingan. Amen. Now, siguro, may magtatanong, Brother Nestor, pwede ba ako mag-komunyon? Yes, you can. You must always trust that the Lord will do something for you.
Do not trust. Huwag mo pagkatiwalaan yung sarili. Pagkatiwalaan mo na mayroong gagawin ang Diyos para sa iyo. I want to invite you to partake of the Holy Communion. On the night in which He was betrayed, Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke the bread and said, "Take it. This is my body, which is broken for you." The body of the Lord Jesus Christ was broken into pieces for our life to become whole. Amen. As you take the bread in your hand, I want you to say this after me. Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. By your stripes, I am healed for every disease of my body. My youth and my strength are renewed like eagles. My eyes shall not grow dim, nor my strength abated. I am completely strong and healthy by your grace. Let's partake. God cannot release healing in your body or in a body of a sinner without a righteous foundation. The good news is God has found that righteous foundation, and it's the blood of His Son, Jesus Christ. No matter how you think you have failed, if you come trusting in the work of Jesus, His Son, and the blood that has been shed, God has a righteous foundation to heal your body today. When our Lord Jesus Christ took the cup, He said this: "This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of forgiveness of sins. As you drink this cup, drink with the consciousness that your sins have been forgiven." Let us drink. Now we can declare every disease, inflammation, every sickness. Anumang karamdaman meron ka ngayon, be healed in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, I pronounce you healed from the crown of your head to the soles of your feet. Believe. Maniwala. Amen and amen and amen. Please. Lumang na po tayo mga kapatid sa ating tithes and offering. So kung babasahin po natin mga kapatid yung 1 Chronicles chapter 21, nakasaad po doon na inudyokan po ni Satan si King David na mag-census po para guluhin yung Israel. Then pagkatapos po noon, inutusan ni King David si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita. Dahil po doon, nagalit ang Panginoong Diyos at ipinasabi niya kay Prophet God na pumili si King David sa 3 parusa.
3 taon na tagutom, 3 buwan na pananalanta ng kaaway, o 3 araw na pananalanta ng Diyos sa pamamagitan ng salot. Alam po ba natin itong story na to? Ano po yung pinili ni King David, mga kapatid? Pumili po ba siya sa 3? So, hindi po siya pumili. Ang sabi niya po, ang Lord ang magparusa sa kanya dahil alam niya na habagin ng Panginoon. Kaya, sinabi po ni Lord kay Prophet God na sabihin kay King David na bilhin niya yung iikan ni Ornan sa Jebuseo at magtayo po doon ng altar para kay Yahweh. Ano po yung sinabi sa 1 Chronicles chapter 21 verse 24? Kasi po, tumanggi si Ornan na ibenta kay King David yung lugar na yun. Sabi po doon, ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayan. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Mga kapatid, nakaredy na po ba yung tithes and offering natin? Ang mga ito po ba ay may halaga sa atin? Yes. Ito po personally, nung kung ako ay RC pa, Roman Catholic, magkano po yung ating binibigay? Nakakahiyaman, Lord, nakakahiyaman mga kapatid, 5 pesos. So, bariya. Kung anong bariya. Kung anong bariya or 20, siguro po na malaki na yung 50 ng mga kapatid. Ngunit, nung tayo po'y nagkaroon ng tuwirang relasyon sa Panginoon, yung atin pong mas nakilala ang Lord, na sa Kanya nagmula ang lahat, maging ang buhay natin po, nararapat ay para sa Kanya. So mga kapatid, I believe kung meron man po para sa atin na nahihirapan pa pong magbigay, ipag-pray lang po natin ito mga kapatid sa Panginoon. At darating din po ang araw na mag-born again din po yung mga bulsa natin. Kasi ito rin po daw yung pinakahuli. Ano mga kapatid, atin pong matututunan na i-surrender everything sa Lord. At kasama po doon yung treasure natin mga kapatid. At sabi nga po, kung sa mahal natin sa buhay, diba the best yung gusto natin ibibigay natin, yung mamahalin. Diba? How about sa Lord? Siyempre, gusto natin the best part ng ibinigay niya sa atin. That belongs to Him. And to praise Him. Sige mga kapatid, atin pong panalangin ang ating mga tithes and offering. Our Heavenly Father, we praise you and glorify your name, Lord. We thank you so much, Lord God, for your word that has been preached this morning, Lord God. Salamat, Panginoon ko, sa pagpapaalala sa amin, Lord God. Kung paano nga po kami, Lord God, bilang tagasunod mo, bilang manlalaro, farmer, Lord God, na ninanais mo, Lord God, na isa pa buhay namin, Lord God, lahat po, Panginoon, ang bilin, Panginoon. Last words, Lord God, Apostle Paul, kay Timothy, Lord God, salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, ipinaalala at itinuro mo rin ito sa aming Panginoon. Lord, dalangin din po ng bawat isa sa amin, na madalan mo nga rin po kami nagtatapat sa iyo, Lord God. Ano man, Lord, ang mangyari, Panginoon, patuloy at patuloy kami, madapaman kami, Lord God, babangon muli kami, patuloy magtitiwala, Lord God, at nanaisin po namin at pagsusumikapan, Lord God, na ma-fulfill mo po ang purpose mo sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na patuloy mo pinagkakalob sa amin do. We don't deserve it, Lord God. Ang awa, habag mo, Panginoon, ang pag-ibig, Lord God, unlimited, Lord. Maraming salamat, Lord, maging sa mga company na amin po pinagtatrabahuhan. Nagdaluyan, Panginoon, ang pagpapalasyon na pinansyal, Panginoon. Dalangin ko namin patuloy mong pagpalain, Panginoon, at papatuloy namin pong may balik sa iyo, Lord God, na nararapat para sa iyo, Lord God. So mga kapatid ko naririto, Panginoon, salamat, Lord God, sa kanilang mga buhay, sa paglayaan nila ng oras para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Paging sa kapatid po namin, Panginoon, kay Brother Mr. Paul na nagbahagi niyong salita, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ibalik mo po sa kanya ng tiglig, siksik at umaapaw, Panginoon, at pagpapala, Panginoon, dahil alam mo, Lord God, na tapat ang iyong servant na ito sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. To you all lies, glory, honor, and adoration. In this powerful name we pray. Amen.